Ay, upload natin ito ulit kasi marami nitong nag-message sa atin sa recipe na ito na lulutuin sa steamer at kaldero. Pwede tayong makagawa dito kahit wala po tayong oven kasi mga ay lulutuin po natin ito sa ating steamer at sa ating kaldero. Para sa mga walang oven, itong video na ito ay para po talaga ito sa inyo kaya umpisahan na po natin. Kung wala po tayong mga refrigerated margarine or di kaya yung pure butter ay gagamit na lang po tayo dito ng 1 cup na margarine. At tunawin lang po natin ito. At habang nagtunaw po tayo ng ating margarine dito sa ating mixing bowl ay maglagay tayo ng 4 na piraso ng large na itlog at 1 teaspoon ng salt at 3/4 cup ng white sugar. Yung aking white sugar ay may kunting nahalo na brown sugar. At mix lang po natin ito, durugin lang muna natin yung ating itlog. At dito maglagay tayo ng 1/2 cup ng all-purpose flour at 1 tablespoon ng baking powder. At haluin hanggang sa kuminis yung ating mixture. At ilagay na natin dito yung 1 can na condensed milk or 390 grams. At ihalo muna yung condensed sa ating mixture. At dito sa ating desiccated coconut ay gumamit lang po ako dito ng ordinary na desiccated coconut, yung tag 140 pesos lang po yung kilo. Pwede naman kayong gumamit mga ga kung gusto po ninyo yung may brand po talaga na desiccated. Ayan po. Kaso nga lang ako hindi po ako dito maglagay kasi medyo mahal po ito. At syempre, mas masarap po ito pag ito po yung gagamitin natin. Ako ay mura lang po talaga yung bintahan ko kasi dito, kaya ito yung gagamitin ko. Ito naman yung ginagamit ko mga ga, ay masarap naman po. Ay kukuha lang po tayo dito ng 4 cups. Ito yung desiccated coconut na ginagamit ko po sa aking mga ube bar. O ano po yung na mga gusto ko pong paglagyan ng toppings. Ito po yung ginagamit ko na desiccated coconut. Hindi ko po alam kung anong brand ito. Basta kung bumili lang po ako or nag-deliver po dito ay naka-plastic lang po talaga. Wala pong nakalagay na brand. At isunod na natin ditong ilagay yung ating 1 can ng evaporated milk or 380 ml po ito mga ga. At ito na po yung tinunaw po natin na 1 cup na margarine. Malamig na, ilagay na po natin dito. And then mix lang po natin. Kung gusto po talaga ninyo na mas lalong sumarap po ang inyong macarons ay magdagdag po kayo dito ng 1/3 cup na powdered milk. Mag-add po kayo. Ay ako mga ga, hindi na po ako dito mag-add ng powdered milk kasi ay maglagay naman po ako dito ng iba't ibang flavor. Para ay makabawas din po tayo sa ating costing or sa ating puhunan. At hinati ko lang yung aking mixture sa 4 at dito naglagay lang po ako ng tig 1/2 tablespoon po ng aking flavor powder. Powder lang po yung gamit ko sa aking mga flavor dito. Pandan, ubi at strawberry. Powder lang po yung gamit ko mga ga. Pwede kayong gumamit dito ng syrup flavor. At yung tinira ko na mixture na plain lang ay maglagay lang po ako dito ng 1 teaspoon ng vanilla extract. At gumamit lang po ako dito ng 1 ounce ng cupcake liner. At yung paglagay po natin dito sa ating mixture, dito sa ating cupcake liner, ay nasa 3/4 lang po. Kasi po ay aalsa pa po ito. At pagkatapos natin itong i-pipe ay pwede na po natin itong isa lang agad kung saan natin ito lulutuin. Kung sa oven ay kailangan ay mainit na po yung ating oven bago po natin ito lutuin. Or isa lang. At yung isa nito ay lulutuin po natin sa ating oven. At naluto ko po ito sa may preheated 170 degrees Celsius for 25 minutes. Ayan, luto na mga ga yung sa ating oven. Tingnan po natin mga ga, napaka-moist po naman yung ating macarons. At yung isa naman ay lulutuin po natin sa ating steamer ay kailangan ay kulong-kulo na po yung ating tubig bago po natin ito isalang. At naluto ko po ito mga ga ng 35 minutes sa pinakamalakas na naapoy ng aking kalan. O di ba ga, para-paraan na lang po talaga yan. At hindi ka lang dito maghanap na crispy yung ibabaw or na golden brown sa ating steamer. Kasi malambot po talaga yan steamer At dito may niluto din tayo sa ating kaldero. Ayan, nainit na yung aking kawali. Ilagay ko na po yung aking macarons. At pagkatapos ay takpan ko lang yan na may uling sa ibabaw. At ang apoy ng aking kalan dito sa ilalim ay mahina lang po talaga. At naglagay lang po ako diyan ng patungan sa loob ng ating kawali para hindi talaga maglapat yung ating mga molder dito sa ating kawali. Balilagyan lang po natin ng patungan. At naluto ko ito mga ga ng 30 minutes.
Maliit lang po yung molder ko dito, nasa half ounce lang po yung molder natin dito at yung ating cupcake liner ay nasa half ounce, yung niluto po natin sa ating kaldero. Ayan po, maliit lang po talaga mga at siyempre yung outcome na niluto po natin sa ating kaldero ay para din lang niyang niluto sa ating oven. At dito nagtapos yung ating video. Sana ay nakatulong po sa inyo yung ating recipe na ito. Magkita-kita po tayong muli. Ito pong inyong kainday tinapay. Maraming salamat at bye-bye.